Walang mangyayari sa pera ng taong bayan dahil galit ka. Kailangan mo ay kumilos ka. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap. Ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy na. Wala talagang kwento itong presidente. Ito, ewan ko, meron silang usapan na ano. Ito na lang halimbawa, di ba? Yung kay Pangulong Duterte, pagka hindi, ito again, it's not because I'm a Duterte supporter. Alam mo, kaya din, ang taong bayan gusto si Pangulong Duterte dahil yung kanyang klase ng ano di ba? Pag may sinabi siya, ito, ayusin nyo ito, o bukas lahat kayo walang lisensya, di ba? Ginanon niya yung yung mga internet. So bumilis yung internet. Yung sa airport, may nahuli, ayaw nyong tigas ng ulo nyo, tanggal kayong lahat. As in, kaya mo yun kapangyarihan mo yun bilang Pangulo. Ikaw parang, eto kasi, tuturuan itong mga animal na ito. Pakialam namin. Hindi namin kailangan ng tao na sisisihin lang ng sisisihin ibang tao. Gumalaw ka, kumilos ka. Ito, kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong ghost project. Alam mo, kasi baka sabihin naman bigyan mo muna kasi ng chance sa banat bay. Masyado ka namang, kasi ang tagal na po. Ang tagal na po. 3 taon na, mag-4 na taon na. Napaka-obvious naman na ginagawa ito para dun sa susunod na i-appoint o i-anoint niya na tatakbong presidente. This is all about politics. Ngayon na lang kumikilos yan kasi alam niyang lame duck na siya. Dahil alam niya, olat sila nung nakaraang eleksyon, kaya na siya kumikilos ngayon. Para nga eto, pakinggan niyo yung sagot ni VP Sara Duterte sa mga diskarte ni Marcos na ganito. Kawawa raw ang mga residente malapit sa lugar dahil sila ang babahain. Sa kanya namang vlog, sinabi ng Pangulo na napablacklist na ang Sims Construction Trading na nasa likod ng proyekto at kakasuhan din daw ang nasabing kumpanya. Suspindihin at kakasuhan naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Acts and Falsification of Public Documents ang mga opisyal na nakipagsabuatan para mabayaran ang hindi naman ginawang proyekto sa Bulacan. Nagbabalita mula. Alam mo, mga kababae, baka sabihin ng iba dyan kita mo na kakasuhan. Oo, we all know na ganyan si Marcos. Daldal lang ng daldal. Yan nga yung problema 'di ba? Yan hindi dahil tayo ay pessimistic na parang negative naman masyado tayo, ganyan hindi natin bigyan ng tsansa yung Pangulo, hindi sa ganon. Okay? Mahigit kasi isipin niyo to Nung una binabati ko siya, sabi niyo wala pang 100 araw nag-100 araw na. Sabi, wala pa 1 taon Nag-1 taon na. Wala pang 2 taon Nag-2 taon na. Wala pang 3 taon Pangilang taon na gusto nyo? Patapos siya? Tsaka tayo mag-antay ng resulta? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan. Ganito ang reaksyon sa mga walang kwentang lengguwahe o emosyonal na salita ni Marcos. Kasi pasong-pasong na kami sa ganyang klaseng binibitawan ni Marcos na lagi na lang sasabihin niya, ganito gagawin natin, ganito gagawin. Ang pakialam namin, paulit-ulit mo na sinabi yan. Gawin mo na lang. Huwag ka ng maraming daldal. Ang dami mo pang daldal. Magtrabaho ka na lang, gawin mo na lang, kasuhan mo na lang, tabay ipakita mo, tinanggal mo itong mga pangalan na ito, eto yung mga may kagagawan, wala na sila sa pwesto, eto kaso nila, eto ginawa nila, sisiguraduhin namin na dire-diretso ito, eto na yung kaso. Hindi, kakasuhan natin yan. Hindi, natin yan. Tapos ang bagal mong kumilos sa madaling salita. Ang bagal mong kumilos. Di ba? Ay, ito, pakinggan ninyo itong sagot ni VP Sara Duterte. Ito. Ang Banateros po sa SMNI. Ma'am, hindi po yan wala po dyan sa mga nasa likod ni VP Sara Duterte Ulilinawin ko lang po. we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate
contractors on the flood control project. Sa tingin nyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. Hirap na hirap akong basahin yun, tas di mo na-appreciate animal ka. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget na. Grabe, no? 'Di ba? Ito, ang tagal na sinasabi ni VP Sara Duterte. Ito, hindi kayo nakikinig. Yung mga senador natin, minsan medyo ano din eh. Ang tagal niya na sinasabi, dalawa lang naman yan. Si Romualdez at si Zaldico. Siya lang, di ba? Hinahanap nyo pa yung small committee, hinahanap nyo pa kung sino pa. Dalawa lang yan, si Romualdez at saka si Zaldico, according to BP Sara Duterte. Tapos, yung ibang mga kongresista, hati-hati na sila. Paano niya nalaman? Pakinggan ninyo. Ang Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa. Pero Nakita ninyo? Doon pala sa Department of Education na dati siyang secretary, doon pa lang kumakatkong na tong mga animal na ito. At nabanggit niya kay Marcos ito. Ha? Nabanggit niya ito kay Marcos. Ito yung binuking niya na si Marcos eh. Sandali, flood control project ka dyan. Binanggit ko na sa iyo ito noon na kumakatkong itong mga lintik na ito. Ano ginawa mo? Wala, nganga ka. Dito, pinatutunayan na pakitang tao lang si Marcos. Di ba? Ang linaw-linaw dito, pakitang tao lang si Marcos. Bakit? Nangyari na to noon. Sinasabi mismo ng isang sekretary niya na si VP Sara Duterte, di ba? Kumakatkong sila sa amin, sinabi ko sa iyo to noon. Anong ginawa mo? noon ay wala siyang reaction. Tapos Oh, wala siyang reaction. Nga, ibig sabihin. Diba? Nga ka lang. Tapos ngayon, galit ako. Gago! Dati nga wala kay reaction eh. Nga ka eh. Ngayon, galit na ako. Gago! bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Oh. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Malinaw na sinabi ni BP Sara Duterte, no? Sa madaling salita, yung mga pautot ni Marcos ngayon ay pinaghahandaan lang daw niya yung, kasi siyempre hindi na maiwasan, uulan, babagyo, babaha. Oh. So ngayon pag naisip ng tao, bumaha. Sino sisisihin? Nagalit nga ang presidente dyan dahil sa flood control project. Shit! Akala ko noong una pinagmamalaki mo yan. Ngayon, ikaw nagalit. Di ba? Hindi. Isipin nyo yun ha. Ang galing ng, ewan ko kung sino yung PR guy behind Marcos. Kasi, from palpak na flood control project na pinagmalaki niya noon, bigla niyang inikot niya, ni-reverse psychology niya yung mga tao at sinasabi niyang, mahiya naman kayong may mga kasalanan dito sa flood control. Kayo, itong mga contractor na ito, mahiya kayo ha. Sabi ko nga sa inyo isang katarantaduhan, nasisihin mo ang contractor, yung private. Bakit? Hindi naman yan ma-aproban nang hindi ina-aproban ng DPWH na sarili mong mga tauhan. At hindi magtataka ka bakit napunta dun sa mga distrito na yun. Nasa Congress yan, nasa House yan. Sila ang humihingi ng mga proyekto na yun.
At sino boss doon? Pinsan mo. At nasa sarili mong ano yan, nasa sarili mong kumandyan. Di ba naalala ninyo? Sabi ni Tiangco, the day na magbobotohan na kung sino ang magiging speaker for the 20th Congress, everyone is waiting for the call of the president. Kung iboboto ba nila si Romualdez uli o papalitan na since natalo yung mga bata ni Marcos. Sabi ni Tiangco? There were no calls coming from Malacanang. Meaning, hinayaan mo na maupo uli yung pinsan mo. Sa madaling salita, meron ka talagang kapangyarihan. Hindi lang sa DPWH, pati sa House of Representatives. So, ibig sabihin, nasa kamay mo lahat ang solusyon. Kaya wala kang karapatang magalit-galit lang dyan. Isa kang, ako nagagalit na sa'yo, ha? Galit na galit na ako. Gago! Ikaw may kasalanan nito, nagtuturo ka sa iba? Hindi, totoo naman eh. Bakit nagkaganito? Siya may kasalanan nito, nagtuturo-turo siya sa ibang tao? Anong kalokohan yan? Di ba? Kaya tama si BP Sara eh. Tama siya at binuking niya dito. Dati, nilapitan ko na yan eh. Nilapitan ko na yan at sinabi ko sa kanya itong mga kongresista kumakatkong. Anong sagot niya? Coke nga dyan. I mean soft drinks ha. Coke Zero nga dyan. Coke Zero. Wala kang sinabi. Tapos ngayon galit-galitan ka. Di ba? Anong pautot yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka, noong pa lang, pinagtuturo mo na itong mga animal na to. Tinanggal mo na sa mga posisyon. Nasa kamay mo yan. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Mahina kang nilalang. Gago! Takot ka sa sarili mong pinsan. Ewan ko kung bakit. Gago! Meron ba siyang hawak-hawak sa'yo? Naku po. Gago! Pero alam nyo ba mga kababayan? Ito alam nyo ba? Bago tayo tumuloy-tuloy dun sa alam nyo ba na meron akong balita? Galing sa aking isang source. Diyan sa kamera. Meron akong bibwit dyan eh. Siyempre maraming kaalyado dyan si Pangulong Duterte. Hindi nila alam. Akala nila mga kakampi nila. Pero meron akong alam dyan na natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Alam nyo ba yon? Oo. Natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Bakit kanyo? Kasi nga sa mga nangyayari ngayon na ganito, natataranta na daw sila. At sabi nila, gumawa tayo ng issue, na ibang issue para may divert itong kasi tatamaan na tayo. Kasi inuunti-unti na sila ng Senado eh. Di ba? Tatamaan na sila eh. So, kailangan natin gumawa ng ibang issue para yun ang pag-usapan ng media. Kasi siyempre nga naman, kung walang ibang issue, ito ang pag-uusapan ng media.